Gusto mo bang malaman kung magastos magkaroon ng big bike? So for today's video, pag-uusapan natin kung magkano na yung total na nagagastos natin sa mga upgrades and accessories nitong ni Z9. So nag 2 years na sa atin itong si Z900, and I think it's time na gumawa tayo ng video para ma-detail natin kung ano yung mga accessories na na-upgrade na nakakabit. Gusto ko na rin kasing malaman kung nakakamagkano na ba tayo dito kay Z9. Medyo nag-iisip rin kasi ako ngayon kung ikikip ba natin tong si Z900 or kung magmumove na tayo sa, sa mga mas chillax na big bike. Especially ngayon, marami na lumalabas ng mga adventure bikes. Pero para kasing hirap pa tayong i-let go to eh. Kala ko hindi babasahin eh. So going back, hindi ko kasi alam kung kaya ko bang ibenta to. Siguro too much sentimental value for me. Kasi unang big bike ko to, itong Z900. And never din tayong pinahamak nito. Lagi akong inalagaan nito sa 2 years. Kaya talagang inaalagaan ko rin siya. Kaya siguro gusto ko rin gawin tong video na to para magkaroon ako ng idea kung magkano yung fair market value nitong Z900 ko ngayon, considering yung mga nakakabit. So kung mayroong mga interesado dito sa Z900 natin, comment down below o kaya i-PM nyo ako sa Facebook page ko. Let me know kung magkano yung offer nyo. Tingnan natin. And also, ayoko rin palang ibenta sa buy and sell. Kasi alam naman natin, negosyo yan eh. So, naintindihan ko talagang mag-o-offer sila ng mababa para kumita sila. So, again, ulitin ko lang, hindi naman ako talaga in a rush na ibenta to. Hindi ko nga rin aggressively binibenta kung may magandang offer lang. Kung walang offer na feel ko fair, walang problema. For keeps na natin tong si Z9. Kasi na-build na rin natin yung identity ng brand natin because of this motorcycle eh. Yung Newbie Rides logo natin, Z9 yun. And ang pinaka-importante din kasi is meron pa namang spark tong Z9 sa akin. Yung sabi ko nga, di ba? Dapat ang motor mo, ito yung nililingon-lingon mo pag nag-park ka, o kaya yung tinititigan mo sa umaga. And si Z9 after 2 years, ganun pa rin. Talagang pag tinitingnan ko, napapangiti ako. Alright, so mukhang good spot to. So dito natin pag-usapan kung ano yung mga accessories na nakakabit dito kay Z9. So baka hindi ko maalala kung magkano yung bawat upgrade or accessory na kinabit natin. So ipopost ko na lang din dito sa screen, then mamaya ito total natin. So gawin natin from harap papuntang likod para hopefully wala akong makalimutan. So start tayo dito sa aux light natin. This is Gold Runway CR4. Ang nagustuhan ko dito, maliit lang siya. Siyempre kilala nyo naman ako. Gusto ko lagi minimalist na setup, pero sobrang liwanag dito sa gabi. And dito yung switch naman niya. Ang maganda dito sa Gold Runway CR4, hindi siya on-off lang. Yung brightness ng aux light mo, pwede mong iset from 10% to 100%. So ma-adjust mo talaga yung liwanag. Then meron din tayong Evotech na front slider, or ano ba to, fork slider. Kasi ang proprotektahan niya is yung fork mo
in case tumumba yung motor mo. So i-discuss na muna natin lahat ng Evotech. Ito yung una kong kinabit na accessory kay Z9, itong frame slider. Actually 2 weeks ko before bilhin si Z9, meron na ako nito eh, in-order ko na. Kaya bago ko ilabas sa kasa, pina-install ko na rin kaagad. And meron din tayong Evotech na radiator cover. Ito, napaka-importante nito. Sabay kong pina-install to dun sa frame slider bago ilabas si Z9. Kasi kung wala ka nito, napakadaling madamage ng maliliit na bato yung radiator mo. And ang gusto ko sa cover na to, well ventilated pa rin or nakakahinga pa rin yung radiator mo. Kasi merong ibang radiator cover for Z9 na nagkukos ng overheating. Kaya ingat rin kayo sa ilalagay yung cover dito. And talon tayo sa likod for the last Evotech na accessory. Ito yung paddock stand spool. Siyempre kung naka-big bike ka, dapat meron kang paddock stand sa bahay. Hindi naman pwedeng naka-side stand lang lagi. Tanggalin muna natin itong helmet. Next naman natin is itong bar and side mirror. Fenrir ang brand nito. Nabili ko to sa Amazon. Kaya ito yung napili kong bar and side mirror is because ito yung nakita kong malaki yung pinakasalamin niya. Karamihan kasi na nakita kong bar and side mirror sa atin is yung mga singkit, maliliit lang. And yung mga kinakabit ko kasi kay Z9, ayoko ng puro forma lang. Gusto ko functional din talaga. And since nandito na tayo, next na natin itong Chigi AIO5 Play natin. Buksan natin para makita nyo. So ang gusto ko dito sa AIO5 Play is hindi ko na kailangan ilabas yung smartphone ko. If I need to do navigation, yan, mas malaki na yung screen and hindi pa malalaspag yung phone ko. Meron din siyang Spotify, calls and messages pwede rin dito. And meron din siyang TPMS. Naka-0 nga lang ngayon kasi yung sensor ko is nasa ADV 160. Kaya goods na goods to. And meron din tayong GV or GV ba? Pero ito yung flange na pang tank bag. So very convenient to kasi kung maglo-long ride ako, before nagdadala ako ng tank bag to bring my essentials. And ito very important, side stand enlarger. Kaya ako naglagay nito kasi dati muntikan nang tumumba tong Z9 kasi nung nagpark ako sa lupa, lumubog yung side stand. Pero naagapan ko naman, pero after nun yun, natakot na ako. Kaya nagkabit kagad tayo nitong enlarger. And dito naman tayo sa heel guard. So medyo forma lang to, wala masyadong function. Pero gusto ko kasi sa Z9 all black eh. Yung stock kasi nito silver, para lang bumagay sa look na gusto natin. And syempre, ang isa sa pinaka-importanting upgrade natin, itong Terminioni exhaust natin. So again, kung naka-big bike ka, napaka-importanting rinig ka sa kalsada, lalo na sa highway. And nag-bread box delete na rin pala tayo. Pinalitan na to ng mid-link from Orion. Kaya mas maganda yung tunog. Balik tayo sa harapan para dito. So sa TST goodies naman tayo. So first is naka-TST signal lights na tayo. So ang gusto ko dito color green. Bagay sa theme ng bike natin. Ito naman ang itsura pag naka-hazard. Para may idea kayo. Kasi ganyan na rin siya pag signal light eh. Yun na dito, very visible ka kahit malayo. Lalo na sa gabi. And naka-TST integrated taillight na rin tayo. So ang maganda dito is since integrated nga, wala nang separate na signal light. Teka, buksan natin yung hazard. So ganyan ang itsura niya pag naka-hazard or pag naka-signal light na rin. Para may idea kayo. And again, sobrang liwanag nito compared sa stock. So for me, kahit medyo mahal tong upgrade na to, ginastify ko na lang na mas magiging safe ako sa gabi. Kasi kitang-kita ako sa kalsada eh. And naka-TST tail tie din na rin tayo. And naglagay na rin tayo ng cover dito sa ilalim. Kasi pag hindi mo binilhan ito, naka-open lang yan, butas lang. So pwedeng pasukin ng putik. And last, sa TST goodies natin is itong plate number light. Ito, nag-TST na tayo, lubusin na natin, di ba? And ito ang isa sa pinaka-paborito kong accessory ni Z9, itong Tech-Spec na tank grips. Pag naka-big bike ka kasi napaka-importante maganda yung grip ng hita mo sa tangke. Lalo na at high speed. And dito sa Tech-Spec, hindi mo na poproblemahin yun. Best in the market to. Kaya ganoon din ulit, kahit medyo mahal to,
ginasify ko na lang sa sarili ko na mas magiging safe ang pag-ride ko kung naka-tech-spec ako. And last but not the least, itong Pirelli Diablo Rosso 4 natin. Lagi ko nga sinasabi, kung nagmumotor ka, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa gulong. Kasi yan lang ang pinaka-contact patch between us, the rider, and the road. And for me, sobrang satisfied ako sa performance itong Rosso 4. Whether wet or dry, talagang hindi ka mabibitin sa traction nito. And again guys, mas malaki ang gastos pag na-aksidente ka dahil dumulas ang gulong mo. Alright, so tingin ko yun na lahat yun. Again, hindi naman ganun kadami yung upgrades and accessories natin. Lagi ko ang sinasabi gusto ko yung mga motor ko mukhang stock pa rin. Minimal upgrades and accessories, yung pinaka-importante lang talaga. And yung for me magdadagdag ng safety pag nag-ride ako. So ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano yung total na nagastos natin dito kay Z900. Pasensya na guys, tumalon na bigla dito sa SLEX. Namatay pala yung camera natin. O hindi ko alam, baka hindi ko na on nung tumigil ako. Pero ito na nga, umiwas tayo ng service road kasi sobrang traffic. Ayun, traffic din dito sa SLEX. Pero buti nakaka-filter tayo kahit pa paano. Traffic na naman northbound, no? Package deal no? Pag traffic dito sa SLEX, traffic din sa service road. Ay nako, sana naman kaya nag-bottleneck. It's either yan, sukat o kaya bikutan. Sayang, ang ganda pa naman ang bomba natin doon sa tunnel kanina. Sinagad bomba ko Hindi pala nag-record. Stig nitong Dodge Challenger. Classic na classic yung datingan pero modern tech no? Wala, no choice ka West Service Road traffic, East Service Road traffic. Wala, talagang kailangan natin mag-highway. Although slow moving din dito. Pero going back to sa topic natin for today. So sa mga nagbabalak mag-big bike, na-discourage na ba kayo or sakto lang naman yung gastusan? Tingin nyo. Dito na tayo, pasukat exit kasi tayo Ito na ang pinagbabawal na technique. Babalik ko nga pala dapat yung silencer nitong nitong exhaust para hindi masyadong masakit sa tenga. Pangatindahan sa shoulder. Minsan may mga pako din dyan sa ganyan, mga screw. Kaya ingat din kayo. Hindi ko alam kung sinasadya bang lagyan or talagang naiipon lang sa shoulder. Ayun Ayan, ang dami. Nakatakot na. Ba't pa napakadaming screw sa shoulder? Ang daming pako, ang daming screw. Ayan parang pwede ka na magtayo ng hardware mamulot ka lang dito sa shoulder. Kailangan ka mag-check ng gulong pag uwi. Pag traffic din pala tapos medyo pahanging, wag kayong pepeso sa likod ng malalaking truck na ganyan. Dami ko ng video na napanood sa service road rin. Yung mga ganyan pag nakawala ng preno talagang wala rin makakapigil dyan. 1,000? 900 po. 900. Traffic, grabe. Alright, so nag-survive tayo sa matinding digmaan, grabe. Alright, so maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Yung mga umabot sa part na to, sobrang solid nyo. So kita-kits sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.